Lakay, Oh, natupad na ang natupad na. ipinangako ni Commissioner Nicanor Faeldon. Na may mamamatay? Oo, na may mamamatay sa Bureau of Customs. Grabe. Kasi sinabi ni Pangulong Digong, di ba? Ang ilalagay nga sa Bureau of Customs, isang kayang pumatay. Oo, kaya pumatay. Oo. Pero wag naman natin sa kanya ibintang to. Okay, Pangit okay. naman yun. Pero, Basta't may namatay. basta't may namatay. Inambus si Deputy Commissioner Arturo Lachica dyan sa may Espanya, no? Pero, ito lang kaya nakapagtataka rito. Ang hawak lang naman nito, kasama to sa Bids and Awards Committee, sa procurement. Uy, malaki yun Pero, Bids and Awards? wala siyang napaka-low profile na tao nito, napakabait, hindi corrupt, di ba? Walang bad record, kumbaga, walang dero, ha? Pero bakit siya yung pinatay, no? Balita lakay, ito Baka yung pumatay yan, yung nasa likod yan gusto mag-sample lang muna. ito Paramdam lang muna. chismis lang to, lakay, chismis. Mukhang napakarami raw kasing mga gustong sumingit at magkaroon ng item sa Bureau of Customs na kinontra daw nito si Commissioner Lachica. Ganun ba? Oo. Ba't meron ba sa ito sa hiring and firing? Yes. Meron? Pati yata yung HR sa kanya Aba. Lahat sa kanya Oo. Talagang dadaan sa kanya. Pero, alam mo, yung mga taong yun, ang nagpapasok, si Commissioner Faeldon din. Hindi dapat malaman na chika na may basbas yung mga taong yun. Pero hinarang daw ni Deputy Commissioner Lachica. Yan ang chismis lamang. No? Sa atin, pakikumpirma po dyan sa Bureau of Customs at huwag po kayong mangiminga iparating sa amin dito sa hotspot. At kami naman po ay hindi mangingimingi bulgar o ibunyag kung ano po ang tunay na istorya. Isa lang po ang masasabi namin, kami po nagluluksa dito sa hotspot dahil napakabait na itong si Deputy Commissioner Arturo Lachica. Dahil talagang dala pa nga ito, if I'm not wrong, si Commissioner Sevilla pa ang tumanggap sa kanya noon. Alam naman natin, walang bahid ang pangalan ni Commissioner Sevilla. Teka, ito si Lachica, hindi ito yung tinuko ni Pangulong Digong na dapat matanggal na, di ba? Hindi, no. Deputy for Intelligence pa. Iba yun. Wala na. Okay. Si attorney yun, si Alcaraz. Si Deputy Commissioner Alcaraz dapat siya. Ngayon, kinalas na siya. Kinalas. Alcalas na siya ngayon. Kinalas siya roon. Okay, dahil yata nagsumbong daw itong ewan ko, yung sa kotse, yung sa Mercedes-Benz. Chismis din to, lakay. Yung si Coyuto raw nagsumbong kay Presidente na siya ay biktima ng, alam mo na, hindi ko sasabihin. Baka malaman nila. Pero pinatuhulan ng Pangulo. Di ba? So, lakay. Medyo malungkot kasi mataas na opisyal ito ng customs. Mataas. Deputy Commissioner, ang inaasahan natin na unang tutumba dyan sa customs, talagang corrupt. Wala. Wala rin. Puro wento. Walang wenta. Yung unang tumumba, wala rin. Ang masakit pa, lakay, tinex kagad si Commissioner Faeldon, pero mukhang bingi, at mukhang bulag dahil di mabasa yung text. Kinukuha natin yung side niya. Di ba? Kung ano bang masasabi niya dahil inambus nga si Commissioner. So Walang respeto. Naku po, Di ba? Ano kayo yung chismis na dahil sa wala pang pinapakitang milagro? Itong si Faeldon, baka hindi na raw abutin ng Pasko sa customs. Sana. Kasi si Pangulong Digong umaasa na ito mga ilalagay sa Oo, gobyerno, oo. pakitang gilas na kayo. Oo. Diba? Kaya nga ang hiling ko lang, sana. Oo. Hindi sana matanggal siya, ikaw naman. Sana magkaroon ng milagro Oo naman. at makapagpatunay naman siya ng maganda. Yes, oo. Kasi puro siya wento, wala siyang wenta. Yun na nga, Diba? yung sasabi nila. Commissioner, galaw-galaw pag may time. Alam mo naman, maraming na-stroke na hindi gumagalaw. Okay. So, sa atin ng mga tagapanood, siguro ngayon nakita mo, no, talagang
talagang puspusan yung paninira nitong mga dilawan, di ba? Oo. Against our president. Huwag tayong maging silent majority. Ito yung tunay na silent majority. Hindi gaya nung Kenoy-Noy. Kenoy-Noy, silent majority. Mga silent pa lang yun, nagkandamatay na eh. Kaya pala silent majority. Ito ang tunay na silent majority dahil tahimik lang. Pero still, ramdam mo yung galit ng iba no, sa Facebook. Let's refrain from threatening each other pagarating sa Facebook. Pero let's be factual, no? Magpaliwanag tayong maayos kung ano talaga yung sa inyong damdamin na alam nyo makakatulong sa ating administrasyon at sa ating bansa. Oo. Di ba? Ang Facebook ngayon, ang social media, libreng merkado na mga pananaw. No? Lahat, pwedeng maglagay ng inyong mga pananaw sa social media. At doon naman ho sa ating mga tagapanood pala na lagi nyo kong namimiss. Ay, paumanhin nyo. Namimiss ka na nga. Ang inyong lingkod po ay medyo maraming ginagawa sa kasalukuyan. Kaya ipagpaumanhin nyo. Pero wag ko kayong mag-alala. Tayo po'y nandyan lang at hindi ko po iiwan ng hotspot dahil wala po kong karapatang iwan kayo. At kami umasa, Director, na sa pagpasok po sa SBMA, may mga milagro mangyayari na dyan. Dahil mukhang wala pang nangyayari. Mukhang puro away pa nangyayari dyan. Mabuti naman, hindi na kayo karon. Parang ikaw mag-aayos sa mga nangyayari gulo doon. Lakay, huwag mo sasabihin yan. Walang mamamatay sa SBMA. Di ba? Sa customs yun. Dito hindi tayo papatay dito, Lakay. Mabait tayong tao. Ano tayo pro-life tayo. Pro-life. Pero alam ko, kaya nilagay ni Paolo Digong dyan, para maayos ang, mga gusot dyan. Problema. Sa SBMA. Actually, naayos naman, no? Kinausap na natin isa-isa, yung mga opisyal dyan. At first time in the history ng SBMA, Lakay, na ang isang direktor ay nag-courtesy call sa mga opisina. Yun na nga, nakita ko sa Facebook. Okay, so since gano'n ang ginagawa natin, iniisa-isa natin, kahit paano, nakaka 1/4 pa lang tayo dahil sa dami ng opisina dyan. So, iisa-isayin natin yan at sisiguruhin natin sa ating Pangulo at sa ating mga kapatid sa gobyerno and at the same time sa ating mga kababayan na it will be a better SBMA. At isa ka pa lang na nilalagay, ha? Isa ka pa lang. Paano kung meron pa may idadagdag dyan na kagaya mo? 15 kami. 15 pa? 14 pa? Sipin mo yan? Kaya congratulations, Director. Naikwento na namin ni Francis sa mga nakaraang episodes natin. Ang tiwala ni Paolo Digong. Sinunog nyo na pala ako. Ang tiwala ni Paolo Digong sa iyo. Kaya inilagay ka sa SBMA. Ang lapit lang naman ng SBMA. Di ba? Yung mga susunod na shows natin, sa SBMA na tayo. Ayun. Naiway mo pa yun. Proper diet and exercise. Ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 everyday. ATC Coenzyme Q10. You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid, mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. In the showbiz industry, there are 2 rules. 1, stand out, pakita mong magaling ka and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ang slim and healthy body dahil too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Fat Out ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kailangan pa mag-practice, Clef. Practice? But we just finished the PBA finals. Oo nga, pero ngayon papalapit ng Pasko, kantahan season na! May bright idea kami dyan. Uy! Miracle Advisory! Mag-practice ng husto sa videoke. Alam niyo bang wala pang 1 peso and 50 centavos ang konsumo nito kada oras? Kasama na ang mic.
TV, at speakers. Manalo tayo dyan! Panalo din tayo dito dahil bumaba ang overall electricity rates ng halos 8 centavos per kilowatt hour ngayong buwan. Dulot ito ng pagbaba ng generation charge. Mabuti pa, kumanta na tayo. Tipid na. Happy pa! Still in a partridge in a pear tree. Hanggang sa susunod na Miracle Advisory! Merry Christmas, bro!